Panibagong unit na naman yung natapos natin. Ito po siya, yung side lever na receiver natin. Yan po siya, no. Request to ng may-ari na ganito yung design. So yan po, no. Napaka-smooth niya ikasa. So ito yung magazine niya. So dyan na siya nilalagyan ng bala. 8 rounds yung magazine niya. Sobrang liit lang, no. Yan po siya kaliit, oh. Parang kasing laki ng isang daliri. Ganyan na po siya kaliit, no. Pasok lang. So yan po siya. Papasok lang yung magazine sa taas. Pababa. So yan po siya, no. So ito po yung receiver natin na side lever. Napakaangas, no. Side lever natin. Napakapulido at napakatibay, no, pagkakagawa. So nakakalas tong side lever niya, guys, no. Kukunin na tong dalawang screw na to. Yan. Yung dalawang bolt na yan, kukunin lang. At makakalas na to. Pag magpapalit ng o-ring or mag-maintenance na, dito lang yung kukunin. So yan po yung receiver natin. Ito po yung kanyang firing pin. So ito yung barrel niya. So dalawang barrel yung ibibigay ko sa may-ari na. Ito yung mahaba, ito yung maiksi. At meron din akong ibibigay na 27 inches. Ito naman yung kanyang tangke. So yan, 14 inches yung haba nito, pero nasa 12 inches lang yung mismong tangke kasi nakalubog yung gauge natin dito sa harap. So yan, dito lang din yung kanyang valve. So yan po, no, 150 PSI max to. So safe pa to sa 150 PSI. Kaya pa din naman niya yung 180 PSI, pero siguro hindi na rin ganun kalakas yun kasi baka hindi na masyadong kayanin ng hammer natin yung lakas ng pwersa ng hangin. Habang kasi mas lumalakas yung hangin is mas nasasarado tong valve natin. So kaya mas mahirap yung pagkahampas sa kanya ng hammer kasi mas matigas na siya hampasin na. So kaya 150 PSI lang yung kanyang max. So ito yung parang suporta na rin sa tangke natin. Tsaka nakalagay na rin dito yung kanyang support sa barrel. Yan po, na nakakalas na din po na. Meron siya dalawang butas dito para sa kanyang screw. Yan po, na may mga nut po yan sa loob na tinibayan natin yung pagkakakabit. So ito yung mount ng ating stock. So sinemplehan lang natin yung ating stock, no, pero maporma pa din. So ganda na siya ilagay guys, na yan. Meron na rin yung guide dyan sa ilalim nito para hindi na siya need ipagitna pa, no. So matik gitnang gitna na po. So yan, screw lang natin. Meron ditong nut sa loob. Yan, higpitan lang natin. So yan na po yung forma niya. Napakasimple lang. So next natin yung kanyang tangke. Yan, nagamit dito guys is yung pinakamanipis kasi PVC lang yung material natin. Pag nilagyan kasi natin to ng tiplo na may kakapalan is baka masira yung ating female adapter.
baka o baka masira yung ating female adapter, baka mabasag siya or mahati sa gitna, no? So yan guys, higpitan lang natin yan, slide lang natin. So nakakalas na po halos lahat ng parts natin, no? Kaya hindi na rin hassle pag pinadeliver natin. So yan po, no? Tutok lang natin dito sa dalawang nut natin. Yan. Tapos lagay lang natin yung screw. Yan. So higpitan lang natin ulit. Next natin is yung kanyang firing pin. Yan. So hindi makita. Yan. Lagyan rin natin ng tiplon. Siguraduhin na natin guys na nakalagay yung tiplon na yung pasabay sa paglalak natin, para paigpit rin yung tiplon, hindi pa baklas yung pagpaikot natin sa tiplon. So okay na po yan, kasi meron na po siyang tiplon dati, so hindi na po damihan pa. Hindi ko na tinanggal yung luma niyang tiplon kasi bago pa rin naman yun. So kakalagay ko lang yun guys, no? At binidyo ko lang talaga to para may pakita sa inyo. Kaya pag baklas ko, lagay ulit ako ng konting tiplon. So pwede na natin tong kargahan, no? So lagay na muna natin yung tank, ay yung kanyang barrel pala. Ito yung barrel niya. So yun po, yung kabuuan ng ating unit. So tara guys, at subukan natin na lagyan ng hangin at paputokin na rin. So eto guys, at try natin na lagyan ng hangin. So okay na muna yan, no?